Sa gitna ng kumikinang na Verano Gala, yakap ni Maricela ang anak niyang naghihingalo sa sakit. Habang nagtatawanan ang mga bilyonaryo, nandiri ang sarili niyang ina. Huwag mong dungisan ang gala ko ng batang yan. Inagaw ng isang estrangherong abogado ang bata upang isugod sa ospital. Gulat ang lahat. Mula sa putikan, bumangon si Maricela at sumumpa ng pagbawi. Ngunit paano niya wawasakin ang imperyong mismong nagluwal sa kanya? Huwag mo akong hawakan, Maricela. Dinudumihan mo ang gown ko. At lalong huwag mong ipapakita sa mga bisita ko ang batang yan kung ayaw mong kalimutan kong anak kita. Ang boses ni Doña Severina Verano ay kasing talas ng kristal na chandelier na nakabitin sa malawak na bulwagan ng Waterfront Hotel. Walang init, walang pagmamahal. Tanging pandidiri lamang ang bakas sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang sariling anak. Si Maricela ay nakatayo sa gitna ng marangyang silid, isang larawan ng kahirapan sa gitna ng karangyaan. Ang kanyang simpleng bestido ay basang-basa ng ulan, dumidikit sa kanyang payat na katawan. Ang kanyang mga sapatos ay puno ng putik, nag-iiwan ng mantsa sa mamahaling carpet na kulay ginto. Ngunit wala siyang pakialam sa sulyap ng mga mayayamang negosyante o sa bulong ng mga sosyalera sa paligid. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kanyang 8 taong gulang na anak na si Mateo na nakasandal sa kanyang balikat, humihingal, at ang mga labi ay unti-unti nang nagiging kulay ube. Ma, nagmamakaawa ako. Pabulong na pagsamo ni Maricela, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at takot. Narito na ang hiningi niyo. 1 buwan akong hindi natulog. Sinuri ko ang lahat ng records ng kumpanya. Nilinis ko ang lahat ng butas sa accounts ng House of Hope para sa inyo. Narito sa USB na ito ang lahat ng kailangan nyo para hindi kayo ma-audit ng gobyerno. Ma, ang sabi nyo, kapag natapos ko ito, ibibigay nyo ang pera para sa operasyon ni Mateo. Nanginginig ang mga kamay ni Maricela habang iniaabot ang isang maliit na USB drive. Ang kanyang mga daliri ay may mga band-aid pa, sugat-sugat mula sa walang tigil na pagtipa sa keyboard at paglipat-lipat ng mga pahina ng makakapal na ledger sa loob ng 30 gabi. Isinakripisyo niya ang kanyang huling lakas, ang kanyang kalusugan, at ang bawat sandali na dapat ay inaalagaan niya ang may sakit na anak para lamang matapos ang maruming trabaho na iniutos ng kanyang ina. Kinuha ni Doña Severina ang USB ng may mabilis na kumpas na para bang natatakot na mahawakan ang balat ng kanyang anak. Tiningnan niya ito ng may mapait na ngiti bago ito ibinulsa sa kanyang mamahaling clutch bag. Pagkatapos, tumingin siya kay Maricela nang may malamig na pagtutuya. 1 pirasong USB kapalit ng ₱1,000,000? Maricela, masyado kang ambisyosa, wika ni Severina, habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang fan na gawa sa seda. Ang trabahong ginawa mo ay obligasyon mo bilang isang Verano. Utang mo sa akin ang pagpapalaki sa iyo sa karangyaan bago mo kami binigyan ng kahihiyan at tungkol sa batang yan. Lumingon siya kay Mateo na tila ba nakakita ng isang dumi sa kalsada. Hindi ko itatapon ang pera ng charity ko para sa isang batang bunga ng pagkakamali. Ang House of Hope ay para sa mga batang may dangal, hindi para sa anak ng isang babaeng sumira sa reputasyon ng aming pamilya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maricela. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang karayom na direktang itinutusok sa kanyang puso. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga binti ay tila naging gawa sa tingga. Hirap na pasanin ang sariling timbang. Ang USB na akala niya ay susi sa kaligtasan ng kanyang anak ay naging sandata pala para muli siyang saktan ng sarili niyang dugo. Pero ma, nangako kayo, nauutal na sabi ni Maricela. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha.
Sabi niyo ililigtas niyo si Mateo. Siya ay apo niyo. Sarili niyo siyang dugo at laman. Sa sandaling iyon, lumapit ang kanyang kapatid na si Valencia. Nakasuot ito ng isang kumikinang na pulang gown. Ang kanyang mukha ay puno ng makeup na tila ba isang maskara ng kasamaan. Apo, dugo at laman. Tumawa si Valencia, isang tawang puno ng pangungutya. Wensya, huwag kang magpatawa. Mula nang piliin mong sumama sa lalaking yon at magbuntis ng hindi kasal, tinanggal mo na ang karapatan mong tawagin kaming pamilya. Tumingin ka nga sa paligid mo. Ito ay isang elite gala. At ikaw, mukha kang basurang naligaw sa palasyo. Nakakahiya ka. Guard. Dalawang malalaking lalaki na nakauniforme ang mabilis na lumapit. Ang takot sa puso ni Maricela ay napalitan ng isang matinding pait nang makita niyang ang kanyang sariling kapatid ang nag-utos na paalisin siya. Palabasin niyo ang mga ito, utos ni Valencia habang iwinawagay-way ang kanyang kamay at siguraduhin niyang hindi na sila makakalapit sa pinto. Nakakasira sila ng ambience. Hinawakan ng mga bouncer ang braso ni Maricela. Sinubukan niyang kumawala. Yakap pa rin ang nanghihinang si Mateo. Ma, parang awa niyo na. Si Mateo hindi na siya makahinga ng maayos. Ma, ngunit si Doña Severina ay tumalikod na. Muling nakipagngiti sa isang grupo ng mga dayuhang investors na tila ba walang nangyari. Ang malamig na sahig ng hotel, ang huling naramdaman ni Maricela bago siya marahas na kinaladkad palabas. Ang bawat hakbang ng mga bouncer ay tila bawat pintig ng sakit sa kanyang kaluluwa. Nang marating nila ang labas, walang awang itinulak si Maricela. Bumagsak siya sa semento, eksakto sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang lamig ng tubig ay agad na tumagos sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pagkakait sa kanya ng tulong. Sa kanyang tabi, ang kanyang bag na naglalaman ng kakaunting gamit ni Mateo ay tumapon sa bongbon. Mateo! Mateo! Anak! Bulong ni Maricela habang pilit na bumabangon at kinakarga ang bata. Inilapat niya ang kanyang pisngi sa noo ng anak. Napakainit nito, ngunit ang katawan ng bata ay nanginginig sa ginaw. Mama, cold. Mahinang ungol ni Mateo. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na kumakapit sa basa at maduming damit ng kanyang ina. Sa gitna ng madilim na kalsada, habang ang mga mamahaling sasakyan ay dumadaan at nagwisik ng maruming tubig sa kanila, naramdaman ni Maricela ang isang kakaibang katahimikan. Ang ingay ng ulan ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at mababaw na paghinga ni Mateo. At pagkatapos, naramdaman niya ang pagluwag ng kapit ng maliliit na daliri sa kanyang damit. Mateo! Mateo! Hiyaw ni Maricela. Tiningnan niya ang mukha ng anak. Ang mga mata nito ay nakapikit. Ang kanyang dibdib ay tila hindi na gumagalaw. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng puso ni Maricela na puno ng pag-asa ay tuluyan ng nadurog. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na parang may 1,000 patalim na sabay-sabay na bumaon sa kanyang dibdib. Ang kanyang buong katawan ay naging manhid. Ang bawat sakripisyo, ang bawat pagtitiis, ang bawat gabing nilabanan niya ang antok at gutom para lamang sa USB na yon. Lahat ay nauwi sa wala dahil sa kalupitan ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya. Lumingon siya sa nagniningning na gusali ng hotel. Sa loob ng mga dingding na yon, ang kanyang ama, si Don Arturo, ay marahil kasalukuyang pumipirma ng isang tseke na nagkakahalaga ng milyon-milyon para sa mga estranghero, habang ang sarili niyang apo ay nag-aagaw buhay sa labas ng kanyang pintuan. Inakap ni Maricela nang mahigpit si Mateo. Pilit na ibinibigay ang natitirang init ng kanyang katawan. Ang kanyang mga luha ay humalo sa patak ng ulan, mainit at puno ng pait. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pighati
na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Bakit ang mga taong may pinakamaraming ginto ang siyang may pinakamatigas na puso? Bakit ang dugo ay naging kasing dumi ng putik sa kalsadang ito? Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang matinding liwanag mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanyang mukha. Isang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa harap niya. Ang gulong nito ay huminto ilang pulgada lamang mula sa kanyang mga paa. Tumigil ang paghinga ni Maricela. Hindi siya gumalaw, hindi siya natakot. Wala na siyang anumang takot na natitira dahil ang pinakakinatatakutan niya ay nangyayari na sa kanyang mga bisig. Nanatili siyang nakaluhod sa putikan, yakap ang kanyang anak, habang ang pintuan ng sasakyan ay dahan-dahang bumukas. Sino ang darating sa gitna ng bagyong ito? Isang kaaway ba na tatapos sa kanyang pagdurusa o isang anghel na magbibigay ng huling pagkakataon? Ang tanging alam ni Maricela, sa gabing ito, namatay ang babaeng mapagtiis. At sa gitna ng ulan at putik, isang bagong Maricela ang isinisilang, isang ina na handang sunugin ang buong mundo para lamang sa katarungan ng kanyang anak. Ngunit ang tanong na nagpapaalingaungaw sa kanyang isipan habang pinapanood ang isang anino na bumababa mula sa sasakyan ay, may natitira pa bang oras para iligtas ang puso ni Mateo? O huli na ang lahat para sa kanilang dalawa? Mawalang galang na po, Mrs. Pero kailangan niyo munang magdeposito ng 10,000 piso bago namin maipasok ang anak niyo sa intensive care unit. Hindi po kami pwedeng gumalaw ng walang bayad. Ang boses ng babae sa likod ng salamin na counter ng San Lazaro Public Hospital ay walang pinagkaiba sa lamig ng aircon sa loob ng gusali. Para sa kanya, si Maricela ay isa lamang sa mahabang pila ng mga magulang na may bitbit na problemang pinansyal. Ngunit para kay Maricela, ang bawat segundo ng pakikipagtalo ay isang segundong ninanakaw sa buhay ni Mateo. Nakatayo si Maricela sa gitna ng mataong pasilyo ng ospital. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang buhok ay gulo-gulo pa rin mula sa bagyo sa labas, at ang amoy ng basa at maduming damit ay humahalo sa amoy ng alkohol at gamot sa paligid. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang kanyang basang pitaka. Inilabas niya ang lahat ng laman nito sa ibabaw ng counter, isang basang 50 piso, at ilang barya na hindi man lang aabot sa 100. Ito lang po ang meron ako ngayon, pero pangako, magbabayad ako. Gagawin ko ang lahat, magtatrabaho ako gabi-gabi. Parang awa niyo na, unahin niyo ang anak ko. Hindi na siya halos humihinga. Pagsamo ni Maricela, ang kanyang boses ay paos at basag. Ang cashier ay bumuntong hininga lamang at itinuro ang karatula sa pader. Policy po ng ospital, Mrs. Marami rin pong naghihintay na pasyente na may pambayad. Humanap na lang muna kayo ng mahihilingan ng katulong. Napahilig si Maricela sa malamig na pader. Ang kanyang tuhod ay unti-unting bumibigay hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Itinago niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang bawat luhang pumapatak ay puno ng pait. Nasaan ang katarungan sa mundong ito? Ang kanyang ama ay nagpapakain ng mga asong breed sa kanilang mansyon ng karne na mas mahal pa sa depositong hinihingi ng ospital, habang ang kanyang apo ay nakaratay sa isang stretcher sa gilid ng pasilyo, naghihintay ng pagkakataong mabuhay. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang mabilis at mabibigat na yabag ng mga paa na patungo sa kanyang direksyon. Maricela, Diyos ko, bata ka. Anong nangyari sa inyo? Tumingala si Maricela at nakita ang isang pamilyar na anyo. Si Tita Flor, ang may-ari ng maliit at barong-barong na paupahan kung saan siya nakatira. Kasunod nito ang ilang kapitbahay, si Mang Isko na isang tricycle driver at si Aling Nena na nagtitinda ng isda sa palengke. Lahat sila ay hinihingal, halatang nagmamadaling sumunod nang mabalitaan ang nangyari. Tita Flor! Tanging naisambit ni Maricela bago muling humagulhol. Tumigil ka sa pag-iyak, Maricela. Hindi ka matutulungan ng luha mo ngayon. Wika ni Tita Flor sa kanyang baritonong boses
na palaging tila nagagalit pero puno ng malasakit. Humarap siya sa cashier at marahas na ibinagsak sa counter ang isang lumang supot na tela. Narinig ang malakas na kalansing ng mga barya at ang kaluskos ng mga luma at gusot na papel na pera. Binuksan ni Tita Flor ang supot at ibinuhos ang lahat ng laman nito. May mga barya na may dumi pa ng lupa, may mga 20 pesos na amoy malansang isda mula kay Aling Nena, at may mga 50 pesos na basa ng pawis mula sa maghapong pagmamaneho ni Mang Isko. 1,000 yan mula sa naipon ko sa paupahan. Ito namang 2,000, ambag ng mga kasama natin sa compound. Yung iba dyan, barya-barya lang mula sa mga bata sa kalsada na kalaro ni Mateo. Bilangin mo yan, miss, at ipasok nyo na ang bata sa loob. Utos ni Tita Flor habang nakapamewang. Natigilan ang cashier. Maging ang mga tao sa paligid ay napahinto sa panunood. Si Maricela ay hindi makapaniwala sa nakikita. Ang mga taong ito, na halos wala ring makain at araw-araw na nakikipagsapalaran sa hirap, ay ang mga taong handang maglabas ng kanilang huling sentimo para sa kanyang anak. Bakit niyo ginagawa ito? Tanong ni Maricela sa gitna ng hikbi. Lumapit si Tita Flor sa kanya at hinawakan siya sa balikat. Gamit ang dulo ng kanyang lumang duster, pinunasan niya ang maruming mukha ni Maricela. Dahil kami ang pamilya mo, Maricela, hindi yung mga bilyonaryong nasa dyaryo. Ang mahirap, sa kapwa mahirap lang din tumatakbo. Huwag kang mag-alala, malakas ang batang si Mateo. Hindi siya susuko dahil alam niyang may nanay siyang kasing tapang mo. Dinala na si Mateo sa loob ng emergency room. Mula sa maliit na salamin sa pinto, nakita ni Maricela ang mga nurse na nagkakabit ng mga tubo at monitor. Ang mahaba at nakakarinding tunog ng flatline sa simula ay unti-unting napalitan ng isang mahina ngunit regular na ritmo. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng linya sa screen ay tila isang himig ng langit sa pandinig ni Maricela. Buhay ang kanyang anak. Ang puso ni Mateo ay lumalaban pa rin. Lumipas ang ilang oras ng paghihintay, habang ang kanyang mga kapitbahay ay isa-isang nagpaalam para bumalik sa trabaho. Nanatiling nakaupo si Maricela sa labas ng ER. Dumating ang isang head nurse na may hawak na folder. Mrs. Verano, pinapatawag po kayo sa billing office. Wika ng nurse. Kinabahan si Maricela. Alam niyang ang perang nalikom ni na Tita Flor ay kulang na kulang para sa mga gamot at bayad sa ICU. Ma'am, pasensya na po. Gagawan ko po ng paraan ng kulang. Hindi po, Mrs. May dumating pong abiso na bayad na ang inyong total bill para sa unang 3 araw. Kasama na ang mga kailangang laboratory tests. May nagdeposit po sa ilalim ng pangalan nyo. Paliwanag ng nurse. Napakunot ang noo ni Maricela. Sino po? Ang pamilya ko po ba? Pumasok sa isip niya ang mukha ng kanyang ama. Baka sakaling nakonsensya ito. Umiling ang nurse. Anonymous donor po. Pero iniwan po itong card para sa inyo. Iniabot ng nurse ang isang maliit at simpleng puting card. Walang pangalan, walang pirma. Ang nakasulat lamang sa loob ay, huwag kang sumuko. Ang ulan ay lilipas din. Sino ang taong ito? Bakit siya tutulungan ng isang estranghero? Gayong ang sarili niyang ina ay hinayaan siyang mabulok sa putikan. Tumayo si Maricela para hanapin si Tita Flor. Ngunit bago pa siya makahakbang, napansin niya ang isang anino sa dulo ng pasilyo. Isang lalaki na nakasuot ng maayos na itim na suit, matangkad at may seryosong mukha. Ang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Ang bawat hakbang nito ay tila may kasamang awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pangungutya, kundi isang malalim at misteryosong pag-unawa. Tumigil ang lalaki ilang hakbang, ang layo mula kay Maricela. Inayos nito ang kanyang salamin at tumingin sa pintuan ng ICU kung nasaan si Mateo. Ikaw ba ang nanay ni Mateo? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, baritono, at may kalmadong tono na tila ba kaya nitong pawiin ang anumang bagyo.
Dahan-dahang tumango si Maricela. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis sa kaba. Oo po. Sino po kayo? Kayo po ba ang nagbayad ng bill? Hindi agad sumagot ang lalaki. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maricela, mga matang pagod, puno ng sugat, ngunit may bakas ng isang apoy na hindi pa tuluyang namamatay. Pangalan ko ay Gael Mendoza, isang abogado. Wika niya. Lumapit siya ng bahagya at iniabot ang isang panyo na kulay asul. Nandito ako dahil may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa House of Hope at sa Pamilya Verano. At naniniwala akong oras na para sila naman ang makaramdam ng lamig ng gabi. Nanlaki ang mga mata ni Maricela. Paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa kanyang pamilya? At ano ang tunay niyang pakay sa isang sugatang ina na tulad niya? Sa gitna ng amoy ng gamot at puting pader ng ospital, naramdaman ni Maricela na ang kanyang laban ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa sa ilalim ng ulan. Mawalang galang na po, Mrs. Maricela, pero hindi ako narito para humingi ng anumang kapalit. Narito ako dahil matagal ko nang pinagmamasdan ang mga anino sa loob ng House of Hope at ikaw ang tanging liwanag na lumabas mula roon na may dalang katotohanan. Ang boses ni Attorney Gael Mendoza ay parang isang malalim na batingaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hindi siya lumalapit ng mabilis, nanatili siyang may distansya, sapat lamang upang hindi maramdaman ni Maricela na siya ay kinukubkob. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang paper cup ng mainit na kape at isang balot ng tinapay na binili niya mula sa cafeteria ng ospital. Inilahad niya ang kape kay Maricela. Ang usok na lumalabas mula sa baso ay tila ba isang maliit na sayaw ng init sa gitna ng nagyayelong pakiramdam ng ginang. Uminom ka muna. Ang katawan na hindi pinapakain ay hindi makakaipon ng lakas para lumaban. At kailangan mo ng maraming lakas, Maricela. Dahan-dahang tinanggap ni Maricela ang kape. Ang init ng baso sa kanyang palad ay tila ba unti-unting nagigising sa kanyang mga pandama na kanina pamanhid dahil sa lamig ng ulan at bighati. Tumingin siya sa lalaki, pilit na inaaninag ang tunay na motibo sa likod ng mga salamin nito. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Isang estranghero ka lang. Sa mundong kinalakihan ko, walang ibinibigay ng libre. Palaging may kasunduan, palaging may kabayaran. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gael. Dahil ang Pamilya Verano ay eksperto sa paggawa ng mga utang na loob na naging kadena. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan dahil sa kanilang kasakiman. Hindi lang ikaw ang biktima rito, Maricela, pero ikaw ang may hawak ng susi na maaaring magpabagsak sa kanila. Hindi sumagot si Maricela. Uminom siya ng kape. Ang pait nito ay tila sumasalamin sa pait ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa bulsa. Isang text message mula sa kanyang ina, si Doña Severina. Huwag mo nang tangkaing bumalik sa mansyon. Ipinatapon ko na ang lahat ng gamit mo sa basurahan sa labas ng gate. Wala kang lugar sa pamilyang ito, Maricela. Ikaw ay isang mantsa na kailangang burahin. Tinitigan ni Maricela ang screen hanggang sa ito ay magdilim. Walang luhang pumatak. Ang balon ng kanyang mga luha ay tila natuyo na. Pinalitan ng isang matigas at malamig na bato. Inabot niya ang kanyang kaliwang braso at hinawakan ang isang pilak na bracelet na may nakaukit na apelyidong Verano. Isang regalo mula sa kanyang ama noong siya ay 18 taong gulang pa lamang. Sa isang marahas na galaw, hinubad niya ang bracelet. Ang tunog ng metal na bumagsak sa plastik na basurahan sa gilid ng upuan ay tila ba ang huling hininga ng kanyang nakaraan. Sa bawat pagkalansing nito, naramdaman ni Maricela ang pagkaputol ng isang invisible na kadena na 18 taon nang nakagapos sa kanyang kaluluwa. Wala na ang Wensya na kilala nila. Bulong ni Maricela, ang kanyang boses ay malamig pa sa simoy ng gabi. Patay na ang anak na nagmamakaawa para sa pag-ibig ng mga magulang
na wala namang puso. Napansin ni Gael ang pagbabago sa aura ni Maricela. Ang dati ay isang sugatang ibon, ngayon ay tila ba isang agila na nagsisimulang magpatalas ng kuko. Mabuti, wika ni Gael, dahil ang katarungan ay hindi para sa mga mahihina. Lumapit si Gael at naupo sa tabi niya, ngunit nanatili ang kanyang pagiging maginoo. Kinuha niya ang kanyang jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Maricela. Ang amoy ng kakahuyan at kaunting bango ng mint mula sa jacket ni Gael ay tila ba nagbigay kay Maricela ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mansyon ng mga Verano. May mga dokumento akong nakita sa House of Hope. Panimula ni Gael, ang kanyang tono ay naging seryoso. Ang mga pondong dapat ay para sa mga batang tulad ni Mateo ay naglalaho na parang bula. At ang huling taong humawak ng mga libro ng accounting bago ang audit ay ikaw. Alam nilang alam mo ang lahat, Maricela. Kaya kanila pilit na pinalalayo. Napakunot ang noo ni Maricela. Kaya pala ipinilit ni Mama na ako ang gumawa ng special reports nitong huling buwan. Ginamit nila ako para itago ang sarili nilang dumi. At gagamitin natin ang dumi na yon para lunurin sila. Sagot ni Gael. Bago pa man makasagot si Maricela, ang telebisyon sa lobby ng ospital na kanina ay tahimik ay biglang naglabas ng isang nagbabagang balita. Napalingon ang lahat ng mga pasyente at watchers, kabilang sina Maricela at Gael. Ang mukha ni Doña Severina Verano ay lumitaw sa screen. Nakasuot ng itim na terno, hawak ang isang panyo, at tila ba nagpupunas ng mga luhang hindi naman dumadaloy. Siya ay nasa harap ng maraming mikropono ng media. Kami ay lubos na nalulungkot sa nangyari sa isang batang vulnerable na aming nakuha sa labas ng aming gala kagabi, wika ni Severina sa kanyang pinakamapagkunwari na boses. Kahit na ang bata ay hindi namin kaano-ano, ang House of Hope ay hindi tumatalikod sa mga nangangailangan. Kami na po ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital para sa batang si Mateo, bilang bahagi ng aming misyon na magbigay ng pag-asa. Ito ang puso ng mga Verano, handang tumulong kahit sa mga taong nagkamali sa amin. Nanigas ang buong katawan ni Maricela. Ang kape sa kanyang kamay ay muntik ng matapon. Ang kanyang sariling ina, ang babaeng nagtaboy sa kanya sa ulan at nagmura sa kanyang anak, ay ngayon ay ipinangangalandakan sa buong bansa na sila ang tagapagligtas ni Mateo. Ginagamit nito ang muntik ng pagkamatay ng kanyang anak para lamang linisin ang kanilang pangalan at kumuha ng simpatya sa publiko. Sinungaling ang tanging lumabas sa mga labi ni Maricela. Ang kanyang galit ay tila ba isang apoy na mabilis na kumakalat sa kanyang mga ugat. Tumingin si Gael sa telebisyon at pagkatapos ay kay Maricela. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na puot na tila ba may sariling kwento. Ganyan sila maglaro, Maricela. Gagawa sila ng sugat at pagkatapos ay magpapanggap na sila ang gamot. Biglang tumayo si Maricela. Ang jacket ni Gael ay bahagyang nahulog sa kanyang braso. Tiningnan niya ang pinto ng ICU kung saan mahimbing na natutulog si Mateo. Walang kamalay-malay na ang kanyang buhay ay ginagawang sangkapan sa isang maruming laro ng politika at pera. Gael? Tawag ni Maricela sa pangalan ng abogado sa unang pagkakataon. Tumingin siya rito ng may determinasyon na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Anong kailangan nating gawin? Ituro mo sa akin. Kahit anong dumi, kahit anong panganib, hindi ko hahayaang gamitin nila ang anak ko para sa kanilang mga kasinungalingan. Isang seryosong tingin ang ibinalik ni Gael. Handa ka na bang sunugin ang tulay na nagdudugtong sa'yo sa kanila? Dahil kapag nagsimula tayo, wala nang balikan. Wala na akong tulay na babalikan, sagot ni Maricela. Dahil sila na mismo ang nagpasabog nito kagabi. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang tumitigil. Ngunit ang mas malakas na bagyo ay nagsisimula pa lamang mabuo sa loob ng puso ng isang ina. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano,
Isang hindi kilalang lalaki ang dahan-dahang naglalakad sa pasilyo. Hawak ang isang kamera at nakatitig sa kanila mula sa malayo. Sino ang nagmamasid sa kanila sa gitna ng gabi? At ano ang gagawin ni Maricela kapag nalaman niyang ang tulong ni Gael ay mayroon din palang isang madilim na lihim na nakabaon sa nakaraan? Ang mga gamit mo, Maricela, sabi ni Senyora, baka makalat pa ito sa gate, kaya itapon ko na lang daw sa labas. Huwag mo nang hintayin na lumabas si Senyor Arturo dahil baka mas masakit pa ang marinig mo. Ang boses ng gwardiya na si Mang Carding ay puno ng pag-aalangan, ngunit ang kanyang mga kamay ay mabilis na binitawan ang dalawang itim na plastic bag sa paanan ni Maricela. Ang mga bag na yon, na karaniwang ginagamit para sa basura, ay naglalaman ng lahat ng piraso ng buhay na natira kay Maricela sa loob ng mansyon ng mga Verano, ang kanyang mga damit, ang paboritong kumot ni Mateo, at ang ilang luma niyang libro ay nakasiksik doon nang walang kaayusan. Mula sa bulsa ng kanyang barong, naglabas si Mang Carding ng isang puting sobre. Sabi ni Senyora, pampalubag loob daw ito para sa panggagamot ng bata. 10,000 piso. Kunin mo na, Maricela, at huwag ka nang magpakita rito. Tinitigan ni Maricela ang sobrang iniabot sa kanya. 10,000 piso. Isang halagang barya lamang para sa mga Verano. Ngunit para sa kanila, ito ay isang insulto, isang paraan upang busalan ang kanyang bibig at pawiin ang kanilang kasalanan. Dahan-dahang kinuha ni Maricela ang sobre. Naramdaman niya ang kapal ng pera sa loob nito, ngunit ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay mas matindi pa. Sa isang iglap, hinawakan ni Maricela ang dulo ng sobre at marahas itong pinunit sa harap ng gwardiya. Ang mga kulay asul na papel na pera ay nagliparan sa hangin, bumagsak sa maputik na kalsada at nabasa ng tubig na naiwan ng ulan. Dahan-dahang itinapak ni Maricela ang kanyang sapatos sa isa sa mga 1,000 piso. Ibinaon ito sa putik. Sabihin mo kay Mama, hindi mababayaran ng 10,000 ang bawat patak ng luha ng anak ko kagabi. Wika ni Maricela, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Bagkus ay puno ng isang nakakatakot na kalmado. At sabihin mo rin sa kanya, ang basurang itinapon niya ay marunong ng lumaban. Tumalikod si Maricela, pasa ng 2 mabigat na plastic bag, at naglakad palayo sa mansyon nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang deklarasyon ng kalayaan mula sa gintong hawla na naging impyerno sa kanya sa loob ng maraming taon. Pagdating sa kanyang maliit na paupahan, ang silid ay madilim at amoy amag. Inilapag ni Maricela ang mga gamit sa sahig. Naupo siya sa gilid ng kama at huminga ng malalim. Sa kabila ng pagod, may isang bagay siyang kailangang gawin. Mula sa ilalim ng kanyang luma at sira-sirang kutsyon, kinuha niya ang isang manipis na bagay na nakabalot sa bubble wrap, isang lumang laptop na tila ba hininga na lang ang nagpapagana. Binuksan niya ito. Ang mahinang ugong ng fan ng laptop ay ang tanging tunog sa loob ng silid. Habang naglo-load ang system, ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng mga pasa sa kanyang braso mula sa pagkakaladkad sa kanya kagabi. Akala niyo ba bobo ako, Ma? Akala niyo ba sapat na ang 10,000 para manahimik ako? Bulong niya sa sarili. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Nag-login siya sa isang encrypted cloud drive na siya lang ang nakakaalam. Ilang sandali pa, lumitaw sa screen ang mga folder na may mga pangalang laundry, ghost projects at private ledger. Ito ang mga dokumentong palihim niyang kinopya habang pinipilit siyang ayusin ang accounts ng House of Hope. Ang mga Verano ay naging kampante dahil akala nila ay isa lamang siyang desperadong ina na walang ibang alam kundi ang sumunod. Hindi nila naisip na ang isang accountant na tulad niya ay may kakayahang bumuo ng isang mapa ng kanilang mga krimen. Habang tinitingnan ang mga dokumento, narinig niya ang isang katok sa pinto.
Mabilis niyang itinago ang laptop sa ilalim ng kumot. Maricela, ako ito, si Gael. Binuksan ni Maricela ang pinto. Nakatayo roon si Attorney Gael Mendoza, bitbit ang isang maliit na bag ng mga prutas at ilang gamot para kay Mateo. Pagpasok niya, napansin agad ni Gael ang mga basang plastic bag sa sahig at ang tensyon sa mukha ni Maricela. Galing ka ba sa mansyon? Tanong ni Gael. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kinuha ko lang ang mga natirang gamit namin. Maikling sagot ni Maricela. Naupo siya sa isang kahoy na upuan, tila ba nawalan ng lakas. Inilapag ni Gael ang mga dala niya sa mesa at lumapit kay Maricela. Hindi siya nagtangkang humawak, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang baluti sa paligid ng ginang. Wala silang puso, pero huwag kang mag-alala. Ang mga taong gumagawa ng sarili nilang batas ay sila rin ang unang nahuhulog sa sarili nilang bitag. Napatingin si Maricela sa dingding kung saan may nakadikit na isang luma at bahagyang punit na drawing. Ito ang drawing ni Mateo noong nakaraang buwan, isang larawan ng isang maliit na bahay, isang puno, at 2 taong magkahawak kamay. Ang drawing ay bahagyang nabasa ng tumutulong ulan mula sa bubong ng paupahan. Dahan-dahang tumayo si Maricela. Kinuha niya ang drawing at maingat na pinunasan ang mga patak ng tubig gamit ang dulo ng kanyang daliri. Kumuha siya ng isang maliit na tape at muling idinikit ang punit na bahagi. Pinapatag ang papel sa pader nang may matinding pag-iingat na para bang ang piraso ng papel na yon ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Para sa kanya, Gael, bulong ni Maricela habang nakatitig sa drawing. Lahat ng ito ay para sa kanya. Kung kailangan kong maging demonyo para mapabagsak sila, gagawin ko. Hindi mo kailangang maging demonyo, Maricela, sagot ni Gael, habang nakatingin sa tindi ng emosyon sa mga mata ng ginang. Kailangan mo lang maging matatag. At narito ako para siguraduhin na hindi ka matutumba. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng tumunog ang lumang telepono sa gilid ng kama ni Maricela. Isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Nagkatinginan sina Gael at Maricela. Sinagot ni Maricela ang tawag at inilagay ito sa speaker. Isang malamig at modulated na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Ang bawat salita ay tila ba isang lason na dahan-dahang ibinubuhos sa kanyang pandinig. Maricela Verano, isang babala lang, burahin mo kung anong meron ka sa drive mo. Huwag mong hintayin na ang susunod na itatapon sa labas ng gate ay hindi na mga gamit mo, kundi ang kabaong ng anak mo. Napasinghap si Maricela. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang panyo na hawak ni Gael ay mahigpit niyang nayukom. Ang boses sa kabilang linya ay tumawa ng bahagya bago tuluyang maputol ang tawag. Tila ba huminto ang tibok ng puso ni Maricela. Ang takot na kanina ay pinalitan ng galit ay muling bumalik, mas matindi at mas nakakasakal. Paano nila nalaman ang tungkol sa drive? At hanggang saan ang kayang gawin ng mga Verano para protektahan ang kanilang mga lihim? Tiningnan ni Maricela si Gael. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Gael, alam nila ang tungkol sa mga dokumento. Huminga ng malalim si Gael at tumingin sa labas ng bintana kung saan ang dilim ay tila ba lalong kumapal. Ibig sabihin nito, mas malapit na tayo sa kanila kaysa sa inaakala natin. Pero simula ngayon, Maricela, wala nang ligtas na lugar. Kailangan nating kumilos bago pa sila ang unang sumalakay. Habang ang dalawa ay nagpaplano sa loob ng madilim na silid, sa labas ng paupahan, isang itim na van na walang plate number ang dahan-dahang dumaan. Ang mga tinted na bintana nito ay tila ba mga matang nagmamasid sa bawat galaw ni Maricela. Sino ang nag-utos ng banta sa buhay ni Mateo? At kaya ba ni Maricela na panatilihin ang kanyang paninindigan kung ang kapalit nito ay ang mismong buhay ng kanyang anak? Anak, huwag kang lalayo kay Tita Flor, ha? Kahit anong mangyari, huwag kang kakausap sa hindi mo kilala.
Ang boses ni Maricela ay halos bulong na lamang, punong-puno ng pait at takot. Habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak na si Mateo, nakaupo ang bata sa isang maliit na bangko sa loob ng kanilang masikip na silid, abala sa paglalaro ng isang lumang robot na gawa sa karton. Tumingala ang bata, ang kanyang malalaking mata ay puno ng pagtataka, ngunit may bahid din ng pangunawa na hindi nararapat sa kanyang edad. Opo, Mama. Bakit po? May masamang tao po ba? Tanong ni Mateo. Hindi nakasagot agad si Maricela. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na nagpapaalala sa kanya ng banta sa telepono kagabi. Paano niya sasabihin sa kanyang anak na ang sarili nilang kadugo ang siyang pinakamalaking panganib sa kanilang buhay? Pinilit niyang ngumiti, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata, at hinalikan ng noo ng bata. Kinuha ni Maricela ang kanyang luma at kupas na bag na naglalaman ng kanyang mga ledger at ballpen. Upang mabuhay at maipagamot si Mateo nang hindi umaasa sa maruming pera ng mga verano, kailangan niyang magtrabaho ng higit pa sa normal. Sinimulan niya ang kanyang araw sa palengke, lumalapit sa mga maliliit na tindera ng karne at gulay upang mag-alok ng serbisyo sa pag-aayos ng kanilang mga listahan ng utang at benta. Habang naglalakad siya sa gitna ng maputik na eskinita ng palengke, nararamdaman ni Maricela ang bigat ng bawat hakbang. Ang amoy ng malansang isda at nabubulok na gulay ay humahalo sa init ng tanghali, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang kailangan niyang kumita ng sapat na pera para sa susunod na check-up ni Mateo. Ang kanyang mga balikat ay tila ba laging nakayuko, dala ang bigat ng mundong pilit siyang dinudurog. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iisa, hindi niya alam na may isang pares ng mga mata na tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Sa kanto ng kalsada, nakaparada ang isang simpleng itim na sasakyan. Sa loob nito, si Attorney Gael Mendoza ay laging nakabantay. Hindi siya lumalapit, hindi siya nagpapakita, ngunit tinitiyak niyang ligtas si Maricela mula sa anumang van o kahina-hinalang tao na maaring sumunod sa ginang. Isang hapon, habang pauwi na si Maricela mula sa pagtatrabaho, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang dalang payong. Mabilis niyang niyakap ang kanyang bag upang hindi mabasa ang mga dokumento ng kanyang mga kliyente. Tumakbo siya patungo sa isang maliit na waiting shed, nanginginig sa ginaw at pagod. Ang kanyang mga paa ay basang-basa na, at ang kanyang manipis na tsinelas ay tila ba mapuputol na sa anumang sandali. Napaupo siya sa isang dulo ng bench, niyayakap ang kanyang sarili. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero ay lumilikha ng isang malakas na ingay na para bang sumasabay sa kaguluhan ng kanyang isipan. Sa gitna ng dilim at lamig, naramdaman ni Maricela ang isang pamilyar na init na lumapit sa kanyang tabi. Isang malaking itim na payong ang dahan-dahang tumakip sa kanyang ulunan. Pagtingala niya, nakita niya si Gael. Basang-basa ang kanang balikat ng abogado dahil tila ba mas pinili nitong protektahan siya kaysa ang sarili nito. Huwag mong pasanin mag-isa ang mundo, Wensya. Sabi ko naman sa'yo, narito ako. Wika ni Gael. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng katiyakan. Gael, anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa ba? Tanong ni Maricela. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa hindi inaasahang malasakit. Hindi sumagot si Gael. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na termos mula sa kanyang bag at ibinuhos ang mainit na tsaa sa takip nito. Iniabot niya ito kay Maricela. Nang magdampi ang kanilang mga daliri habang kinukuha ni Maricela ang baso, tila ba may isang kuryente ng pag-asa na dumaloy sa mga ugat ng ginang. Ang init ng tsaa ay unti-unting pumatay sa ginaw na kanina pa bumabalot sa kanya.
May mga bagay na hindi natin kayang labanan ng nag-iisa, patuloy ni Gael, habang nakatingin sa malayo, sa mga sasakyang nagmamadaling dumaan sa baha. Ang pamilya mo ay parang bagyong ito, malakas at naninira. Pero kahit ang pinakamalakas na bagyo ay natatapos din. Napasandal si Maricela sa balikat ni Gael nang hindi niya namalayan. Sa sandaling iyon, ang takot na nararamdaman niya para sa buhay ni Mateo ay bahagyang gumaan. Ang presensya ng lalaking ito ay tila ba isang pader na humaharang sa lahat ng palaso ng kanyang nakaraan. Isang tahimik na sandali ng paghilom sa gitna ng ingay ng ulan. Ngunit ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Pagdating nila sa paupahan ni Maricela, nakita nilang nakatayo sa labas si Tita Flor. Ang mukha ay putlang-putla at nanginginig ang mga kamay. "Maricela, mabuti at dumating na kayo," iyaw ni Tita Flor. Halos hindi makahinga sa takot. "Bakit, Tita? Anong nangyari? Si Mateo?" Mabilis na tanong ni Maricela. Ang kanyang puso ay tila ba sasabog sa kaba. Ligtas ang bata. Nasa loob siya ng silid ko. "Pero Maricela, may mga lalaking dumating kanina. Naghahanap sa'yo. May mga dalang bakal at pilit na binubuksan ang pinto mo. Sinubukan silang harangin ni Mang Isko pero itinulak lang siya. Sabi nila, babalik sila mamayang hating gabi para kunin ang dapat ay sa kanila." Naramdaman ni Maricela ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang banta sa telepono ay hindi na lamang salita. Ito ay nasa pintuan na nila. Lumingon siya kay Gael. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Ang munting pangarap na mamuhay ng payapa ay muling niyayanig ng kamay ng kasamaan. "Gael, anong gagawin ko? Ang anak ko." Nauutal na, sabi ni Maricela. Hinawakan ni Gael ang mga balikat ni Maricela nang mahigpit. Tinititigan siya ng diretso sa mga mata. "Hindi sila makakapasok, Maricela. Pangako ko sa'yo, sa gabing ito, walang sinumang makakasaling sa inyo." Ngunit sa di kalayuan, ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga paa sa hagdan ng kahoy ay nagsisimula ng marinig. Ang bawat hakbang ay tila ba isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Sino ang mga taong ito? At hanggang kailan kayang protektahan ni Gael ang isang pamilyang pilit na winawasak ng sarili nilang dugo? Ang tunog ng nababasag na kahoy ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang pinto ng maliit na silid ni Maricela ay marahas na bumagsak. Nilikha ang isang malakas na ingay na tila ba isang pagsabog sa gitna ng kadiliman. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Gael. Sa isang mabilis na galaw, binuhat niya si Mateo na himbing na natutulog, habang hinila naman niya ang braso ni Maricela patungo sa maliit na bintana sa likod ng paupahan. "Wala tayong oras, Maricela. Hawakan mo ang laptop, bilis!" Bulong ni Gael. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pagmamadali. Nanginginig ang mga kamay ni Maricela habang isinisiksik ang laptop sa kanyang bag. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila ba gustong lumabas sa kanyang dibdib. Sa likod nila, narinig ang mabibigat na yabag ng mga lalaki at ang kalansing ng mga bakal na tumatama sa kanilang mga kagamitan. Sa tulong ni Gael, nagawa nilang makababa sa lumang fire escape. Ang bawat hakbang sa kinakalawang na bakal ay tila ba isang sigaw ng panganib sa dilim. Mabilis silang nakasakay sa sasakyan ni Gael bago pa man sila maabutan ng mga lalaki. Ang tunog ng mabilis na pag-arangkada ng makina at ang pag-ikot ng mga gulong sa basang kalsada ang huling narinig nila bago tuluyang iwanan ang lugar na naging pansamantala nilang kanlungan. Dinala sila ni Gael sa isang lumang gusali sa gitna ng lungsod, ang kanyang lihim na opisina. Pagpasok nila, ang amoy ng mga lumang papel, tinta at alikabok ay agad na bumalot sa kanila. Inihiga ni Gael si Mateo sa isang maliit na sofa sa sulok at kinumutan ng bata. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila ba isang malalim na buntong hininga pagkatapos ng isang nakakapagod na laban. "Dito muna kayo. Walang nakakaalam ng lugar na ito
kundi ako lang. Wika ni Gael habang hinihingal pa. Naupo si Maricela sa sahig, nakasandal sa isang estante ng mga makakapal na libro ng batas. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, ang kanyang buong katawan ay hindi pa rin tumitigil sa panginginig. Ang takot na mawala ang kanyang anak ay tila ba isang malalim na sugat na hindi tumitigil sa pagdurugo. Lumapit si Gael, bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape. Naupo siya sa tabi ni Maricela, ang kanilang mga balikat ay bahagyang magkadikit. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng lampara, napansin ni Maricela ang isang maliit na gasgas sa pisngi ni Gael at ang bahagyang pamumula ng kanyang kamao. "Nasaktan ka ba?" tanong ni Maricela. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Gael sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila ba bumalik sa isang alaala na matagal na niyang ibinaon. "Wala ito kumpara sa sakit na idinulot ng mga Verano sa pamilya ko." Natigilan si Maricela. Ito ang unang pagkakataon na nagbukas si Gael tungkol sa kanyang sarili. Ang katahimikan ay tila ba naging mas malalim. Tanging ang mahinang hilik ni Mateo ang naririnig. "Ang kapatid ko si Elena." Simula ni Gael, ang kanyang boses ay gumaralgal ng bahagya. Siya ay isang masayahing babae, puno ng pangarap. Nagtrabaho siya bilang kasambahay sa mansyon niyo 10 taon na ang nakalilipas. Pero isang gabi, pinalabas ni Don Arturo na nagnakaw siya ng mga alahas ni Doña Severina. Ibinilanggo nila ang kapatid ko, sinira ang kanyang dangal, hanggang sa hindi na niya kinaya ang kahihiyan. Namatay siya sa loob ng selda dahil sa depresyon at kawalan ng katarungan. Naramdaman ni Maricela ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kamay ni Gael. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa magaspang na palad ng abogado. Ang kanilang mga hapdi ay tila ba nagtagpo sa gitna ng madilim na opisinang yon. "Kaya mo ba ako tinutulungan dahil sa paghihiganti?" tanong ni Maricela sa mahinang boses. Humarap si Gael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumingin sa mga mata ni Maricela. "Noong una, marahil oo. Pero nang makita kita sa ulan, yakap ang anak mo, nakita ko si Elena sa'yo. Nakita ko ang isang taong hindi dapat hayaang mawasak ng mga halimaw na yon. Hindi lang ito tungkol sa akin ngayon, Maricela. Tungkol na ito sa inyo ni Mateo." Isang mainit na pakiramdam ang lumaganap sa dibdib ni Maricela. Ang ugnayan nila ni Gael ay hindi na lamang tungkol sa isang kaso o isang dokumento. Ito ay naging isang pagkakaisa ng 2 pusong parehong pinahirapan ng iisang kaaway. Tumayo si Maricela at binuksan ang laptop sa ibabaw ng mesa. Sa loob ng ilang oras, sa gitna ng hating gabi, magkatabi nilang sinuri ang bawat numero at tila ba mga puzzle na dokumento. Hanggang sa makita nila ang isang tila ba nakatagong file na may pangalang Account X. "Gael, tingnan mo ito," turo ni Maricela sa screen. "Ang lahat ng nawawalang pondo mula sa House of Hope ay hindi napupunta sa mga bata. Dumidiretso ang mga ito sa isang offshore account sa pangalan ni Valencia Verano. Ang kapatid ko, siya ang utak sa likod ng pagnanakaw na ito." Ang pagkadiskubre ay tila ba isang kidlat na tumama sa kanila. Hawak na nila ang ebidensya na magpapabagsak sa pamilya Verano. Ngunit bago pa man sila makapagdiwang, ang maliit na telebisyon sa sulok ng opisina na nakabukas ng walang tunog ay biglang nagpakita ng isang pamilyar na mukha. Mabilis na nilakasan ni Gael ang volume. Ang balita ay tila ba isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanila. Sa isang eksklusibong pahayag, ang pamilya Verano, sa pamamagitan ng kanilang legal team, ay formal nang naghain ng petisyon sa korte upang bawiin ang kustodya ng batang si Mateo Verano mula sa kanyang ina na si Maricela, wika ng news anchor. Ayon kay Doña Severina, si Maricela ay kasalukuyang unstable at walang kakayahang magbigay ng maayos na buhay at medikal na atensyon sa bata. Ipinakita rin nila ang mga larawan ni Maricela na nakatira sa isang unsafe environment
bilang patunay. Napabitaw si Maricela sa kanyang hawak na kape. Ang baso ay bumagsak sa sahig. Ang likido ay kumalat sa kanyang mga paa. Ngunit wala siyang naramdamang init. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding takot na tila ba isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Kukunin nila ang anak ko, Gael. Nauutal na, sabi ni Maricela. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa kilabot. Gagamitin nila ang batas para aguin sa akin si Mateo. Tumingin si Gael sa screen. Ang kanyang panga ay mahigpit na nagngangalit. Hindi nila magagawa iyon. Hindi habang humihinga pa ako. Ngunit sa labas ng gusali, ang mga pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsisimula ng dahan-dahang lumapit. Ang kanilang mga sirena ay tila ba isang babala na ang mundo ni Maricela ay muli na namang niyayanig. Maaari pa bang protektahan ni Gael ang mag-ina kung ang kalaban nila ay ang mismong batas na kanyang pinaglilingkuran? Anak, ang tigas talaga ng ulo mo. Akala mo ba ay mananalo ka sa laro na ako mismo ang gumawa ng mga patakaran? Isang pirasong papel lang ang kailangan ko para patunayan sa mundo na hindi ka karapat-dapat na maging ina. Ang boses ni Doña Severina Verano ay kasing talim ng labaha habang umaalingaw-ngaw sa maliit at masikip na opisina ni Maricela kinabukasan. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Maricela ang tono na yon. Isang tonong nagpaparamdam sa kanya na siya ay maliit, walang kwenta, at habambuhay na may utang sa pamilyang pilit siyang winawasak. Nakatayo si Maricela sa likod ng kanyang lumang mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid nito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa labas ng bintana, ang ingay ng mga nagtitinda sa palengke at ang busina ng mga sasakyan ay tila ba naglaho. Naiwan lamang ang mabigat na presensya ng kanyang ina na balot ng mamahaling sutla at amoy ng pabangong kasing pait ng kanyang pagkatao. Bakit, ma? Bakit niyo kailangang gawin ito? Ang tanong ni Maricela. Ang kanyang boses ay paos dahil sa puyat at takot. Nakuha niyo na ang lahat sa akin. Ang dangal ko, ang mana ko, ang tiwala ko. Bakit pati ang anak ko ay gusto niyo pang agawin? Humakbang ng dahan-dahan na Severina ang tunog ng kanyang mamahaling takong sa sahig na semento ay tila ba bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Maricela. Huminto siya sa harap ng kanyang anak at inayos ang kwelyo ng suot nitong lumang blusa nang may mapagkunwaring pag-aalaga. Ginagawa ko ito dahil nanay mo ako, Maricela. Utang mo sa akin ang buhay mo. Isinilang kita sa karangyaan, pinakain, pinag-aral. At ito ba ang isusukli mo? Ang sirain ang pangalan ng Verano dahil sa pagiging makasarili mo. Wika ni Severina, ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapakita ng lungkot na hinaluan ng puot. Ang batang si Mateo. Kailangan niya ng tamang panggagamot, hindi ang pagtira sa mga ganitong klaseng lugar na amoy putik at kahirapan. Kung talagang mahal mo ang anak mo, ibibigay mo siya sa akin. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga pulis sa harap ng maraming tao. Naramdaman ni Maricela ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Severina ay tila ba isang invisible na tali na dahan-dahang humihigpit sa kanyang leeg. Ang konsepto ng utang na loob, ang pasasalamat na itinanim sa kanya mula pagkabata, ay tila ba isang mabigat na batong pilit siyang ibinabaon sa lupa. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang pagnanais na sumuko na lamang para lamang matapos ang paghihirap na ito. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang maliit na sapatos ni Mateo na naiwan sa ilalim ng sofa. Ang sapatos na yon ay may bakas ng putik, ang sapatos na suot ng kanyang anak nang itapon sila sa ulan. Doon, sa maliit na piraso ng tela na yon, natagpuan ni Maricela ang apoy na matagal na niyang inakalang namatay na. Dahan-dahang inalis ni Maricela ang mga kamay ng kanyang ina sa kanyang kwelyo.
Ang kanyang paghinga ay naging kalmado, isang katahimikang nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Hindi ko utang sa inyo ang buhay ko, ma. Ang panimula ni Maricela, ang kanyang mga mata ay diretsong tumitig sa malamig na paningin ni Severina. Binigay niyo nga ang buhay ko, pero pinatay niyo naman ang kaluluwa ko sa loob ng maraming taon. Ang utang na loob na sinasabi niyo, bayad na yon. Bayad na yon sa bawat gabi na umiyak ako dahil sa inyo. Bayad na yon sa bawat pagkakataon na pinili niyo ang pera kaysa sa akin. Wala na kayong anak at wala na rin kayong apo. Nanlaki ang mga mata ni Severina. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang maskara ng pagiging mapagmahal na ina ay tuluyang nahulog. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay mabilis na humahagibis patungo sa pisngi ni Maricela para sa isang sampal na matagal na niyang ginagawa upang patahimikin ang kanyang anak. Ngunit bago pa man dumampi ang balat ni Severina sa mukha ni Maricela, isang matikas na kamay ang sumunggab sa kanyang pulsuhan sa gitna ng hangin. Si Attorney Gael Mendoza ay nakatayo na sa pagitan nila. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Subukan niyo po, senyora, at sisiguraduhin kong sa kulungan kayo matutulog ngayon. Ang banta ni Gael, ang kanyang boses ay malalim at puno ng panganib. Ang pananakit sa aking kliyente ay hindi ko palalagpasin kahit sino pa ang kaharap ko. Marahas na binawi ni Severina ang kanyang kamay, nanginginig sa matinding galit at kahihiyan. Tiningnan niya sina Maricela at Gael nang may kasuklam-suklam na pandidiri. Magsama kayong dalawa sa putikan. Akala niyo ba ay tapos na ito? Sisiguraduhin kong magmamakaawa kayo sa paanan ko bago matapos ang linggong ito. Mabilis na lumabas si Severina ng opisina. Ang bawat hakbang niya ay tila ba isang sumpa na iniwan sa silid. Nang mawala na ang kanyang ina, doon lamang naramdaman ni Maricela ang panghihina ng kanyang katawan. Napaupo siya sa upuan. Ang kanyang buong pagkatao ay tila ba hinubaran ng lakas. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa opisina. Kumuha si Gael ng isang basong tubig at iniabot ito kay Maricela. Tapos na ang pananakot niya, Maricela. Pinatunayan mong hindi ka na nila pag-aari. Huminga ng malalim si Maricela. Sa halip na umiyak, tumayo siya at kinuha ang walis sa sulok. Sinimulan niyang linisin ang mga bakas ng putik na iniwan ng mamahaling takong ni Severina sa kanyang opisina. Ang bawat kumpas ng walis ay tila ba isang ritual ng paglilinis ng kanyang kaluluwa. Hindi pa ito tapos, Gael, bulong ni Maricela, habang maingat na itinatapon ang mga basura. Alam ko kung paano mag-isip si Mama. Gagawin niya ang lahat para manakit, lalo na kapag alam niyang wala na siyang kontrol. Alam ko, sagot ni Gael, habang tinutulungan siyang ayusin ang mga nagulong dokumento sa mesa. Kaya kailangan nating mag-ingat sa bawat hakbang. Lumipas ang hapon ng may halong kaba at paghahanda. Nang dumating ang oras ng merienda, binuksan ni Maricela ang lalagyan ng mga gamot ni Mateo para sa kanyang regular na maintenance sa puso. Ito ang mga gamot na binili nila mula sa botika malapit sa ospital noong nakaraang araw. Dahan-dahang kinuha ni Maricela ang isang tablet mula sa foil. Ngunit bago pa man niya ito maibigay kay Mateo, na kasalukuyang naglalaro sa tabi, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Ang kulay ng gamot ay tila ba mas mapusyaw kaysa sa karaniwan at may isang maliit na butas sa gilid ng foil na tila ba sinadya. Dinala ni Maricela ang gamot sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok nang mabilis nang mapansin ang isang hindi pamilyar na amoy na lumalabas mula sa tablet. Isang amoy na tila ba kasing tapang ng lason. "Gael! Tingnan mo ito!" Sigaw ni Maricela. Ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Mabilis na lumapit si Gael at kinuha ang gamot. Dinurog niya ito ng bahagya at dinala sa kanyang ilong. Ang kanyang muka ay agad na namutla. "Huwag mong ipapainom ito, Maricela. Napalitan ang laman nito. Hindi ito ang gamot para sa puso."
Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang bote na bumabagsak at nababasag sa sahig ay narinig mula sa kusina. Kasunod ang isang mahinang pagdaing ni Mateo. "Mama, ang sakit ng tiyan ko." Ang huling narinig nila mula sa bata bago ang isang nakakangilong katahimikan ang muling namayani. Sino ang nakapasok sa loob ng kanilang kanlungan para palitan ng gamot? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Severina para lamang mapatunayan na siya ang may hawak ng tadhana ng kanyang anak at apo? Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ng maliit na klinika ay tila ba isang mabigat na palakol na tumatama sa pagkatao ni Maricela. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Mateo. Mahigpit na hawak ang maliit at malamig na kamay ng anak. Ang putlang mukha ng bata at ang mabagal na pag-akyat baba ng kanyang dibdib ay nagpapaalala kay Maricela kung gaano kalapit ang kamatayan sa kanilang pintuan kanina. Salamat sa maagang pagduda ni Gael, hindi tuluyang naisalin sa katawan ng bata ang laso na nakatago sa balat ng gamot. Maayos na ang kanyang kondisyon, Mrs. Isang matinding allergic reaction lamang ang idinulot ng kemikal na inihalo sa gamot. Pero dahil hindi niya ito tuluyang naisama sa kanyang sistema, ligtas na siya. Paliwanag ng doktor sa mahinang boses. Huminga ng malalim si Maricela, isang buntong hininga na puno ng pasasalamat at pait. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa anak. Ang takot na kanina ay parang tsunami na sumasalanta sa kanyang kaluluwa ay unti-unting humuhupa na iwan ng isang malalim na pagod. Naramdaman ni Maricela ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Gael na nakatayo sa kanyang likuran. Ang abogado ay tila ba hindi rin natulog. Ang kanyang polo ay gusot na at may mga bakas ng pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng tatatag. Kailangan mong magpahinga, Maricela. Narito lang ako, walang makakalapit sa kanya. Wika ni Gael. Ang boses ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayal ni Ayelong gabi. Umiling si Maricela. Paano ako makakapikit, Gael? Ang sarili kong ina, ang sarili kong dugo. Nagawa nilang lagyan ng lason ang gamot ng isang bata. Hindi ko na alam kung sino ang tao at sino ang halimaw sa pamilyang yon. Hindi sumagot si Gael. Sa halip lumapit siya sa kabilang panig ng kama at inayos ang kumot ni Mateo. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat na para bang ang bata ay isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Sa sandaling iyon, dahan-dahang imulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Isang mahinang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang dalawang taong nagbabantay sa kanya. "Mama, Tito Gael." Mahinang tawag ni Mateo. Mabilis na dumaos-dos si Maricela palapit sa anak. "Narito lang si Mama, anak. Huwag kang mag-alala." "Tito Gael." Muling tawag ng bata. Ang kanyang boses ay puno ng kawalang malay. Sabi ni Tita Flor, ang mga tatay daw ay ang mga taong hindi nang iiwan naman kahit may bagyo. Pwede ba kitang maging papa? Tila ba huminto ang mundo sa loob ng maliit na silid na yon. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng ginto. Nanlaki ang mga mata ni Maricela, ang kanyang mukha ay agad na namula sa hiya at gulat. Hindi siya makatingin kay Gael. Ang kanyang mga daliri ay naging abala sa pag-aayos ng buhok ni Mateo, kahit maayos naman ito. "Mateo, anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Kailangan mong mag-rest." Nauutal na sabi ni Maricela. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ngunit si Gael ay hindi umiwas. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit na kamay ni Mateo at ngumiti ng tapat. Isang nangiting na ngayon lamang nakita ni Maricela. Isang ngiting walang halong batas o paghihiganti, kundi purong kabutihan. "Kung papayagan ako ng mama mo, Mateo, bakit hindi? Isang malaking karangalan ang maging tatay ng isang matapang na batang tulad mo." Sagot ni Gael. Tumingin si Gael kay Maricela. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng madilim na silid.
Ang distansya sa pagitan nila ay tila ba naglaho. Lumapit si Gael ng bahagya at sa isang napakabanayad na galaw, iniangat niya ang kanyang kamay upang alisin ang isang luhang na natili sa pisngi ni Maricela. Ang init ng kanyang balat sa balat ng ginang ay nagpadala ng isang kuryente ng pananabik at pag-asa na matagal nang ibinaon ni Maricela sa ilalim ng kanyang mga dusa. When siya, bulong ni Gael, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Hindi lang si Mateo ang gusto kong protektahan. Gusto ko ring maging sandigan mo sa bawat araw na darating. Naramdaman ni Maricela ang paglambot ng kanyang puso. Ang pader na itinayo niya laban sa mundo ay tila ba dahan-dahang gumuho sa harap ng katapatan ng lalaking ito. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng mag-vibrate ang cellphone ni Gael sa ibabaw ng mesa. Napakunot ang noo ni Gael nang makita ang pangalan sa screen. Isang hindi inaasahang tawag mula sa isang taong matagal nang nanatiling tahimik sa gitna ng gulo. Don Arturo Verano, bulong ni Gael. Ang kanyang tono ay muling naging seryoso at malamig. Tumingin si Maricela kay Gael. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib. Bakit tatawag ang kanyang ama kay Gael sa ganitong oras? Ano ang layunin ng matandang Verano na tila ba palaging may itinatagong alas sa kanyang mga kamay? Lumayo ng bahagya si Gael para sagutin ang tawag, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Maricela. Tila ba nagbibigay ng pangako na hindi siya bibitiw. Ang bawat salita sa screen ng laptop ay tila ba mga uod na dahan-dahang gumagapang sa balat ni Marisla, nag-iiwan ng malapot at nakakadiring bakas. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Gael ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng monitor, ang mukha ni Maricela ay nawalan ng kulay. Naging kasing puti ng abo ng isang sinunog na alaala. Basahin mo, Maricela. Huwag kang pipikit. Ang mahinang udyok ni Gael, bagamat ang kanyang sariling tinig ay punong-puno ng pait at pag-aalangan. Ito ang mga email mula sa personal na account ni Don Arturo Verano, 9 na taon na ang nakalilipas. Ang bawat petsa ay tumutugma sa mga gabi ng kanyang kabataan. Mga gabing akala ni Maricela ay nagsisimula na ang kanyang sariling kwento ng pag-ibig sa isang simpleng musikero. Ngunit ang katotohanan ay mas masahol pa sa kahit anong bangungot. Siguraduhin mong mabubuntis siya, ang nakasulat sa isang email ni Arturo sa isang pribadong investigator. Ang isang mantsadong reputasyon ay mas mabuti kaysa sa isang nahating mana. Valencia must be the only one standing when the board decides for the next successor. Bayaran mo ang musikero. Make it look like a tragic love story. Pagkatapos, palayasin siya. Naramdaman ni Maricela ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, parang isang taong nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Ang kanyang papa, ang lalaking tinawag niyang haligi ng tahanan, ang taong hiningan niya ng tawad nang lumuhod siya sa putikan, ang siya palang arkitekto ng kanyang pagkawasak. Hindi aksidente ang pagkakatagpo niya sa ama ni Mateo. Hindi ito isang pagkakamali ng kabataan. Ito ay isang malamig at kalkuladong plano upang iligpit siya bilang karibal ng kanyang kapatid na si Valencia. Hindi ito totoo. Hindi ito magagawa ng sarili kong ama. Bulong ni Maricela, ngunit ang kanyang mga kamay ay marahas na nanginginig. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging gawa sa tubig. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang likuran ay sumandal sa malamig na bakal ng filing cabinet. Isang matinding kasuklam-suklam na pakiramdam ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Naramdaman niya ang bawat patak ng dugo sa kanyang mga ugat na tila ba naging lason dahil nagmula ito sa lalaking iyon. Wensia. Lumapit si Gael at lumuhod sa kanyang harap. Hindi ito nagsalita ng mga huwad na pangako. Sa halip, hinayaan niya ang ginang na kumapit sa kanyang mga braso. Isang matinding hiyaw ang kumawala sa lalamunan ni Maricela. Isang tunog ng paghihirap
na tila ba nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Itinago niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Gael. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nayuyukom ang polo ng abogado. Ang bawat hikbi niya ay tila ba isang piraso ng kanyang puso na dahan-dahang nalulusaw. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pagtitiis niya sa loob ng 8 taon upang muling tanggapin ng pamilya ay isa palang malaking katatawanan. Ginamit niya ako. Gael, ginamit niya ang sarili niyang anak para lang sa pera. Para lang kay Valencia. Ang naghihingalong sabi ni Maricela sa gitna ng pag-iyak. Hindi ka na biktima ngayon, Maricela. Ang malamig na wika ni Gael habang hinahaplos ang nanginginig na balikat ng ginang. Ngayon, ikaw na ang kanilang hustisya. Lumipas ang gabi ng walang tulog. Nang sumikat ang araw sa pagitan ng mga matatayog na gusali ng lungsod, isang bagong Maricela ang tumayo mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapula sayak. Ang mga ito ay naging kasing talas at kasing lamig ng asero. Wala nang natirang pag-aalinlangan. Wala nang natirang pag-ibig para sa mga taong Verano. Kinuha ni Maricela ang USB drive at isinaksak ito muli sa laptop. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Mabilis siyang nag-upload ng mga dokumento, mga email, at ang lihim na ledger ng House of Hope. Panahon na para masunog ang imperyo nila, wika ni Maricela. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Ipinadala ni Gael ang mga dokumento sa isang kilalang mamamahayag na matagal na ring naghahanap ng butas sa pamilya Verano. Ngunit habang tinitingnan nila ang loading bar sa screen, biglang nag-iba ang kulay ng monitor. Isang pulang babala ang lumitaw. Access denied, connection interrupted. Napakunot ang noo ni Gael. Hackers, pinapasok nila ang system ko. Bago pa man sila makagawa ng paraan, ang katahimikan ng opisina ay binasag ng isang malakas na tunog ng pagbagsak ng bakal. Ang bintana ng opisina ay nagkadurog-durog. Ang mga bubog ay nagliparan sa paligid. Isang grupo ng mga lalaking nakamaskara ang mabilis na pumasok mula sa labas. Ang mga kamay ay may dihawak na mga pamalo at bakal. Ibigay niyo ang laptop, iyaw ng isa sa mga lalaki. Mabilis na itinulak ni Gael si Maricela sa ilalim ng mesa at kinuha ang isang mabigat na upuan upang harangin ang mga sumalakay. Ang bawat galaw sa loob ng maliit na silid ay naging isang labanan para sa buhay. Takbo, Maricela! Takbo! Sigaw ni Gael habang pilit na hinaharap ang 3 lalaki. Inakap ni Maricela ang laptop sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis dahil sa takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tatakbo dahil sa pangamba. Tatakbo siya dahil ang katotohanang hawak niya ang tanging paraan upang tuluyang mapatahimik ang mga halimaw na nagluwal sa kanya. Sino ang nagpadala ng mga tauhang ito? Si Doña Severina ba? O ang kanyang ama na si Don Arturo na ayaw lumabas ang kanyang pinakamaitim na lihim? At magagawa ba ni Gael na pigilan ang mga ito bago pa man tuluyang mabura ang huling pag-asa para sa hustisya? Ang bawat hininga ni Maricela ay tila ba apoy na bumabara sa kanyang lalamunan habang nakakubli sa ilalim ng mabigat na mesa. Sa paligid niya, ang katahimikan ng opisina ay napalitan ng ingay ng nagbabagsakang kagamitan at ang tunog ng bakal na tumatama sa kahoy. Naririnig niya ang mabibigat na paghinga ni Gael at ang bawat kalabog ng kanyang pakikipaglaban sa mga lalaking nakamaskara. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya, hindi para sa sarili, kundi para sa laptop na yakap-yakap niya, ang tanging piraso ng katotohanan na magpapalaya sa kanila. Wala tayong oras, Maricela. Gawin mo na! Hiyaw ni Gael. Ang kanyang boses ay pilit na nilalabanan ng sakit mula sa isang tama sa kanyang balikat. Nanginginig ang mga daliri ni Maricela habang binubuksan ang screen. Nakita niya ang babala sa monitor
na nagsasabing hindi sila makapagpadala ng email. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang ideya ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Hindi niya kailangang magpadala ng lihim na mensahe sa isang tao. Kailangan niyang isigaw ang katotohanan sa buong mundo. Mabilis niyang binuksan ang social media account ni Tita Flor. Alam niyang ang matanda ay may libo-libong tagasunod na mga kapwa manggagawa at mga nanay sa palengke dahil sa mga live video nito tungkol sa mga issue sa kanilang komunidad. Sa ilang mabilis na pindot, sinimulan ni Maricela ang isang live broadcast. Tingnan niyo ito. Ang tanging nasabi ni Maricela habang itinututok ang kamera ng laptop sa mga dokumento ng House of Hope at sa mga email ni Don Arturo. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ito ang tunay na mukha ng mga Verano. Ito ang ebidensya ng kanilang pagnanakaw sa mga batang may sakit. Ibahagi niyo ito, parang awa niyo na. Huwag niyo silang hayaang manalo. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang bilang ng mga nanonood ay mabilis na umakyat. Ang mga komento ay nagsimulang dumaloy na parang isang malakas na agos ng tubig. Mga salita ng galit, pagkagulat, at pagsuporta. Ang katotohanan ay wala na sa isang madilim na opisina. Ito ay nasa kamay na ng publiko, kumakalat na parang apoy sa tuyong damo na hindi na kayang apulahin ng kahit anong yaman. Nang makita ng mga lalaking nakamaskara ang ginagawa ni Maricela, lalong naging marahas ang kanilang pag-atake. Ngunit bago pa man nila maagaw ang laptop, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsimulang pumuno sa kalsada. Ang mga pulang ilaw ay tumatama sa mga dingding ng opisina, isang hudyat na ang kanilang pananambang ay nabigo. Pulis! Bitawan niyo ang inyong mga armas. Ang malakas na utos mula sa megaphone sa labas. Dahil sa takot na mahuli, mabilis na tumakas ang mga lalaki sa bintana. Iniwan ang magulong opisina at ang 2 taong nagbuwis ng buhay para sa katotohanan. Napaupo si Maricela sa sahig. Ang laptop ay dahan-dahan niyang inilapag. Ang kanyang buong katawan ay tila ba nawalan ng buto. Lumapit si Gael sa kanya, duguan ang kanyang braso at may paasa sa kanyang pisngi. Ngunit sa kabila ng sakit, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Naupo siya sa tabi ni Maricela at hinawakan ang kamay nito. Nagawa mo, Maricela. Wala na silang mapagtataguan ngayon. Habang nagkakagulo ang mga pulis sa loob ng gusali, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Verano, ang katahimikan ay tila ba isang sumpa. Si Don Arturo ay nakaupo sa kanyang malawak na study room, nakatitig sa malaking telebisyon na ngayon ay nagpapakita ng mukha ni Maricela at ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang krimen. Ang bawat salita ng kanyang anak sa balita ay tila ba isang sampal na nagpaguho sa kanyang binuong imperyo sa loob ng ilang dekada. Naramdaman ni Arturo ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang bigat na tila ba may isang malaking bato na nakadagan sa kanya. Ang kanyang hininga ay naging kahapos at ang baso ng whiskey sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag, nabasag sa sahig at ang likido ay kumalat sa kanyang mamahaling carpet. Ang lahat ay nawala. Ang huling bulong ni Arturo, bago siya tuluyang bumagsak sa sahig, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat, nakatitig sa larawan ng pamilya na noon pa man ay puno na ng kasinungalingan. Sa kabilang banda, si Doña Severina ay mabilis na nag-iimpake sa loob ng kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinisiksik ang mga alahas at mga bundle ng pera sa loob ng isang travel bag. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng pagiging reyna. Tanging takot at desperasyon na lamang ang makikita rito. Binuksan niya ang kanyang malaking vault. Kinuha ang huling natitirang pera mula sa pondo ng House of Hope. Ngunit sa bawat paghawak niya sa pera, tila ba naririnig niya ang tinig ni Maricela na nagmumula sa kanyang konsensya. Tumakbo si Severina patungo sa likod na pinto ng mansyon.
Iniiwan ng kanyang asawa na nakaratay sa sahig at ang kanyang anak na si Valencia na kasalukuyang hinahabol ng mga reporters sa labas. Ngunit nang buksan niya ang pinto, tanging ang dilim ng gabi at ang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanya. Nawala si Severina sa gitna ng gabi, tila ba isang anino na pilit tumatakas sa sariling anino. Nakamit na ba ni Marisela ang katarungang kanyang hinahanap? O ang pagkawala ni Severina ay simula lamang ng isang mas malalim at mas mapanganib na yugto ng kanilang laban? Habang ang balita tungkol sa pagbagsak ng Imperyong Verano ay patuloy na kumakalat, si Marisela ay nananatiling nakayakap kay Gael. Alam na ang bukas ay hindi na magiging kapareho ng kahapon. Mamatay ka na sana nung ipinanganak kita, Marisela. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Isang malaking kamalian ang binuhay pa kita. Ang boses ni Doña Severina ay hindi na ang malamig at kontroladong boses ng isang donya. Ito ay naging isang matinis at nakakangilong hiyaw ng isang sugatang hayop na wala ng matakbuhan. Nakatayo siya sa madilim na sulok ng parking lot ng ospital. Ang kanyang marangyang sutla ay punit-punit na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng baliw na galit. Sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang isang maliit na bakal na bagay. Isang baril na tila ba nakuha niya sa kung saang madilim na sulok ng lungsod. Napatigil si Marisela sa paglalakad. Sa kanyang kabilang kamay ay hawak niya ang maliit na kamay ni Mateo. Katatapos lang ng check-up ng bata at masayang ibinalita ng doktor na lumalakas na ang puso nito. Ang init ng palad ni Mateo at ang masiglang tibok ng pulso nito ay kabaligtaran ng nagyayelong kilabot na dulot ng kanyang ina. Naramdaman ni Marisela ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi ito ang hika o sakit sa puso, kundi ang bigat ng katotohanan na ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay ay ang siya ring nagnanais na bawiin ito. Ang kanyang mga tuhod ay tila ba gustong bumigay at ang bawat hininga niya ay naging kasing bigat ng tingga. Iwan mo si Mateo rito, ma. Sumuko ka na. Ang mahinang pakiusap ni Marisela, ang kanyang boses ay puno ng pait. Wala na ang House of Hope. Wala na ang kapangyarihan niyo. Tama na. Huwag mo akong diktahan, hiyaw ni Severina, habang dahan-dahang itinaas ang baril at itinutok ito sa direksyon ni Marisela. Dapat ay nabulok ka na lang sa ulan noong gabing iyon. Lahat ng yaman ko, lahat ng dangal ko, kinuha mo. Mabilis na humakbang si Gael sa harap ni Marisela. Ginamit ang sariling katawan bilang pananggalang. Ibababa niyo ang sandata na yan, senyora. Tapos na ang teleseryang ito. Napapaligiran na kayo ng mga pulis. Isang nakakabinging tunog ng pagputok ang pumunit sa katahimikan ng parking lot. Ang ingay ng metal na tumama sa semento at ang amoy ng pulbura ay agad na kumalat. Ngunit hindi si Gael o Marisela ang natamaan. Ang bala ay gumaan sa gilid ng isang sasakyan, naglikha ng kislap ng apoy bago tuluyang bumaon sa pader. Sa halip na tumakbo, isang kakaibang lakas ang dumaloy sa mga ugat ni Marisela. Binitawan niya ang kamay ni Mateo at dahan-dahang lumakad palapit sa nanginginig na si Severina. Hindi siya natakot. Hindi siya huminto. Kahit na muling itinaas ni Severina ang baril. Babarilin niyo ba ako, ma? Sige, gawin niyo. Wika ni Marisela. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng asero. Para bukas, hindi lang pagnanakaw ang ibabalita tungkol sa inyo, kundi ang pagiging isang mamamatay tao ng sariling anak. Sige, tapusin niyo na ang sinimulan niyo noong gabing itinapon niyo kami sa putikan. Ang katapangan sa mga mata ni Marisela ay tila ba naging isang salamin na nagpakita kay Severina ng sarili nitong kasamaan. Ang nanginginig na kamay ng matanda ay tuluyang bumigay. Ang baril ay bumagsak sa semento, lumikha ng isang tuyot na tunog ng pagkatalo. Napaluhod si Severina, humagulgol ng isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na ang lahat. Bulong ni Severina habang ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis
ay nagsisimulang pumalibot sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Maricela. Hindi niya niyakap ang ina. Hindi siya humingi ng tawad. Sa halip maingat niyang inayos ang nalaglag na buhok ni Severina sa mukha nito. Isang huling kilos ng respeto bago ito tuluyang pusasan ng mga awtoridad. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maricela ang pagkaputol ng huling hibla ng utang na loob na nakagapos sa kanyang puso. Dalhin niyo na siya, wika ni Maricela sa mga pulis nang hindi lumilingon. Habang isinasakay si Severina sa mobil, lumapit si Gael kay Maricela at hinawakan ang kanyang balikat. Ayos ka lang ba? Huminga ng malalim si Maricela. Tumingin siya sa kalangitan kung saan ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita. Sa unang pagkakataon, Gael, oo, maayos na ako. Ngunit sa gitna ng katahimikan, napansin ni Gael ang isang pamilyar na sasakyan na mabilis na humaharurot palayo sa ospital. Isang kulay pilak na kotseng alam nilang pagmamay-ari ni Valencia. Hindi pa tayo tapos, Maricela. Bulong ni Gael habang nakatingin sa papalayong sasakyan. Ang batas ay may susunod pang hantungan. Ano ang gagawin ni Valencia ngayong siya na lamang ang natitirang berano na malaya? At sa darating na araw ng paghuhukom sa korte, kaya ba ni Maricela na harapin ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan nang hindi muling nadudurog? Mawalang galang na po, Your Honor. Pero ang testigo ay isang desperadang ina na gagawin ang lahat, pati ang mambudol ng sarili niyang pamilya para lamang sa pera. Hindi ba't halata namang ito ay isang kaso ng blackmailing? Ang boses ng abogado ng mga Verano ay umalingaw-ngaw sa loob ng siksik na silid ng korte. Kasing talas ng isang patalim na pilit hinihiwa ang dangal ni Maricela. Nakaupo si Maricela sa witness stand. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa. Ang kanyang mukha ay walang kolorete. Ngunit ang liwanag ng katotohanan sa kanyang mga mata ay mas nagniningning pa sa kahit anong alahas. Tumingin si Maricela sa gallery kung saan nakaupo si Doña Severina, na ngayon ay nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo, at si Don Arturo na nakaupo sa isang wheelchair dahil sa kanyang kondisyon. Walang bakas ng awa sa puso ni Maricela. Ang nakikita lamang niya ay ang mga anino ng mga taong pilit pumatay sa kanyang kaluluwa. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Ang mahinang tugon ni Maricela, ngunit ang bawat salita niya ay narinig hanggang sa huling sulok ng silid. Ang tanging hinihingi ko ay ang katarungan para sa anak ko na muntik niyo nang nakawin ng hininga. Tumayo si Attorney Gael Mendoza, inayos ang kanyang suit at naglakad patungo sa gitna ng korte ng may awtoridad. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila ba isang hudyat ng paghuhukom. Your Honor, ang panig ng depensa ay pilit na dinudumihan ang pagkatao ng aking kliyente. Pero ang katotohanan ay hindi nakatago sa mga salita, kundi sa mga alaala ng gabing akala nila ay walang nakakakita. Wika ni Gael. Nais ko pong ipakita sa korteng ito ang isang video footage mula sa CCTV ng Waterfront Hotel noong gabi ng Verano Gala. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Ang tunog ng pagpindot sa remote control ay naging hudyat ng pagsisimula ng katapusan ng mga Verano. Sa malaking screen, lumitaw ang malinaw na imahe. Ang ulan, ang marangyang labi, at si Maricela na yakap ang nanghihinang si Mateo. Ang bawat salita ni Severina, ang kanyang pagtanggi na tumulong, ang kanyang pagtawag sa sariling apo na basura, ay narinig ng bawat taong naroroon. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang mga reporter ay mabilis na nagsulat. Ang mga flash ng kamera ay tila bakidlat na tumatama sa mukha ni Severina na ngayon ay nakayuko na sa matinding kahihiyan. Ang maskara ng kabutihan ng pamilya Verano ay tuluyang nadurog sa harap ng buong bansa. Sa sandaling iyon, ang pinto ng korte ay bumukas ng malakas. Pumasok ang dalawang pulis, hila-hila si Valencia na tila ba isang kriminal na nahuli
sa gitna ng pagtakas. Ang kanyang mamahaling damit ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng luha at takot. Nahuli po ang suspect sa paliparan, Your Honor. Bit-bit ang mga dokumento ng offshore accounts na nasa ilalim ng kanyang pangalan. Ulat ng pulis. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang sumabog sa loob ng silid. Ang bawat piraso ng puzzle ay nabuo na. Ang pagnanakaw sa House of Hope, ang pagtatangka sa buhay ni Mateo, at ang pagtatraidor sa sariling dugo. Lahat ay nakalantad na sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng hustisya. Ang tunog ng kahoy na martilyo na tumama sa lamesa ng hukom ay nagpahinto sa bawat hininga. Batay sa mga ebidensyang ipinakita, ang korteng ito ay naglalabas ng hatol na guilty para sa mga akusado. Ipinag-uutos din ang pag-freeze sa lahat ng ari-arian ng mga Verano at ang paglipat ng mga nakaw na pondo pabalik sa mga benepisyaryo ng House of Hope. Naramdaman ni Maricela ang isang mainit na luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng kalayaan.